May sakit siya sa pag-iisip, nakakaawa siya. Dapat magpagamot siya. Yabang talaga, wala namang ibubuga. Sana ngayong Pasko, ang wish namin makulong tong gusgusin na to. Ito lamang ang mga nasasabi ng mga tao na dating humahanga kay Norman Mangusin o mas kilala sa pangalan na Francis Leo Marcos. Matapos i-expose ni Makagago ang lahat ng mga kasinungalingan nito. Mula sa mga sako-sakong bigas, pagpapakita ng lipu-libong mga pera at higit sa lahat, ang mga pangakong tutulungan daw nito ang mga tao dahil isa daw itong trilyonaryo. Hindi alam ng mga mamamayang Pilipino sa panahong ito na mayroon palang madilim na pinagmulan ang imahe ni Francis Leo Marcos. Si Norman Mangusin o mas kilala sa pangalan na Francis Leo Marcos ay bigla na lamang sumikat overnight sa iba't ibang mga social media platforms. At halos sa bawat sulok ng internet sa taong 2020 ay makikita mo ang mukha at pangalan nito. Isang trilyonaryo na philanthropist na maraming tinutulungan ng mga tao, nagbibigay ng sako-sakong bigas at nagmamay-ari ng iba't ibang klase ng mga sports cars. Ito lamang ang makikita mo sa kanya kung hindi mo alam ang madilim na kwento sa likod ng magandang imahe nito. Nagsimula ang lahat ng ito noong June 22, 2025 when Makagago Was Up Man uploaded a video titled Francis Leo Marcos, The Biggest Scum, na kung saan inisa-isa nito ang mga kasinungalingan at panluloko nito sa mga tao. Sa video nito, in-explain ni Makagago kung ano ang totoong dahilan ng kanyang pagsikat sa social media. At ayon pa sa kanya, unang sumikat si Francis Leo Marcos noong taong 2020 nang sinimulan nito ang kanyang Mayaman Challenge, na kung saan ayon pa sa kanya, nag-post si FLM ng video tungkol sa challenge sa Facebook na umani ng 9M views bago ito tinanggal. Pagkatapos ay gumawa siya ng sarili niyang YouTube channel para maghamon ng maghamon. Isa na lamang sa mga sumali sa challenge na ito ay wala nang iba kundi si Makagago. Dahil sa panahong ito, ang natatanging goal lamang ni MG ay ang mag-flex at magyabang. Pero buti na lamang sa panahong ito ay sa mabuting paraan niya ito ginawa. Namahagi ito ng 500 sako ng bigas para sa mga frontliners sa syudad ng Manila at Quezon City. At dahil nga sa napaka-ingranding pangyayaring ito, hindi mapigilan ni Francis Leo Marcos pansinin ang magandang nagawa ni Makagago and stated na, pero alam mo yung pagiging gago mo, kung naririnig mo ako ngayon, Makagago, o para sa akin, tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Iyang kagaguhan mo ang kailangan ng mamamayang Pilipino sa panahon ngayon. Ngunit katagalan, paunti-unti nang dumadami ang mga taong nagtataka kung bakit sa loob lamang ng mahigit kumulang na 1 linggo ay bigla na lamang itong sumikat at nag-boom sa social media. Ano ba talaga ang tukoy ni Francis Leo Marcos at bakit bigla na lamang itong nagpapakita ng mga pagtulong sa kapwa at paglabas ng isang imahe na mabuti at matulungin na tao? Welcome to the Facebook modus operandi of Francis Leo Marcos. The big question mark sa lahat is, ano ba talaga yung tunay na motibo? What's the real deal behind all the social media stunts, the social media publicity, the social media propaganda of this Francis Leo Marcos? Ano ba talaga yung tunay na dahilan siyan kung bakit out of nowhere biglang may lumabas na nagpapanggap na miyembro ng powerful Marcos family by the name of Francis Leo Marcos, trak ng bigas, bigas. Ano ba talaga? Sino ba talaga siya? Para saan ba talaga siya? Ano talaga yung motibo niya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito siyan? Bigyan mo ng klaro. Francis Leo Marcos, under the real name of Norman Antonio Mangusin, ay ginamit lang ng isang tao, ng isang investment scam syndicate as a front. In-expose din ni Sian Gaza ang dahilan kung bakit bigla na lamang sumikat si Francis Leo Marcos at paano nila ito ginawa sa loob lamang ng may kumulang na 1 linggo na halos sa bawat mag-scroll mo sa Facebook ay lumalabas na lamang bigla ang kanyang mukha. Biglang sumabog si Francis Leo Marcos out of nowhere. Bakit ganun na lang yung social media mileage siya? Sobrang bilis! In just a matter of overnight, boom! Meron na agad icon na Francis Leo Marcos. Meron na agad online personality na Francis Leo Marcos. Why? Because this investment scam syndicate is paying 220,000 per month. Doon sa isang tao, nakilala ko rin. Doon sa isang tao na may hawak ng multiple DDS
pages. And most importantly, si Yan Gaza also explained kung ano nga ba talaga ang strategy ng scam na gagawin nila para makalikom ng milyon-milyong pera mula sa mga tao. He stated na, Nitong investment scam syndicate, bakit sila nakipag-kutsaba dito sa DDS, Mr. DDS pages, at bakit nila ginamit ang funds si Francis Leo Marcos? Ano yung benefit nila? Ano mga pakinabangan nila? What is the scam behind this? The scam behind this is the moment na ma-build na nila si Francis Leo Marcos as a philanthropic icon, as a philanthropist, na isang mayaman na tao na tulong, doon na sila mag-i-start kumuha ng mga donations online mula sa mga OFWs. Kumbaga, ang ginawa nila, pinuntiryan nila yung masa na madaling masway. Alam niyo naman, especially itong DDS na to, madaling masway, pinuntiryan nila to para magkaroon siya ngayon ng matindi. Alam niyo naman pag DDS talagang solid dyan kahit ano mangyari hanggang kamatayan, DDS kami. Tama? Ganyan sila Kaya ngayon na sinuporta na sa FLM, nagkaroon siya ngayon ng foundation. Okay, sa FLM, nagkaroon siya ng foundation, ito na yung mga solid followers na nagsuswing na ngayon yung public, at itong mga middle class na unti-unti nang humahanga sa mga good deeds niya sa philanthropist, ito na ngayon yung peperahan ng investment scam syndicate at mag-execute sila with different Facebook groups, different website, etc. Nakukuha to ng mga donation. Actually, nakapag-start na sila 3 weeks ago. Ang dami ng OFWs, nakalikom na rin silang nail yun. Imagine that! tamang hinala talaga ako dyan kay Kulaong nung lumabas yan. But I gave him the benefit of the doubt. Pero tama talaga ang instinct ko. Itsura pa lang, hindi na talaga mapagkakatiwalaan. Sa video ding ito, pinakita ni Makagago kung ano ang dahilan at bakit iniresto si Francis Leo Marcos noong taong 2020. At yun ay dahil nagbibigay daw ito ng libreng salamin sa mga tao kahit na wala naman itong pahintulot mula sa Philippine Association of Optometry. Inaresto ng NBI si FLM sa kanyang tirahan sa QC. Ang pagkakadakip ay may kaugnayan sa kasong isinampa sa kanya ng Optometrist Association of the Philippines. Pagkatapos ng video na ito, makalipas ang isang buwan noong July 14, 2025, sinagundahan na naman ni Makagago ang pag-expose sa kanya and uploaded a video titled Francis Leo Marcos, the Biggest Royal Blood, na kung saan ibinulgar na naman nito ang kanyang mga kasinungalingan dahil pinagmamalaki nito sa publiko na royal blood daw ito. And instead na maniwala sa kanya, pinagtatawanan lamang ito ni Makagago dahil wala naman palang lumalabas sa Google pag sinearch mo ang kanyang lolo at lola. So katulad nga ho nung sinabi ko, Mangusin o Marcos, walang bearing ho sa akin yun. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na ho. Hindi kaya ito yung tipong uminom lang ng royal tas naisip niya, Royal na ako Royal family blood na ako. sinaad nitong ang dugong dumadaloy sa kanyang katawan. Nanay ko ho ay anak ni Don Jose Antonio. Don Jose Mar Antonio. At, okay, ni Doña Carmelita Ariño Baking. Ipinagmalaki ito ni FLM at hinihikayat ang mga taong isearch ng mga netizens ang mga taong nabanggit niya. Oh, isearch nyo ho. Ang tatay ng nanay ko ay si Don Jose Antonio ng Bulacan, Bulacan. At ang kanyang nanay ay si Doña Carmelita Ariño Baking. Ayon sa Google, ito lang ang lumalabas sa kanyang nabanggit. Si Doña Carmelita ay hindi lumalabas sa Google. Ang galing mo, ka-FLM. Ang galing niya, mga kaombre ko, kasi humanap siya ng pangalan na alam niya na hindi lalabas sa Google. Hindi lamang din si Makagago ang hindi naniniwala sa kanya, kundi pati na rin ng mga tao sa comment section, with them stating na nakakasuka talaga kayabangan ng gusto-gusin na to. Sa video din ito, hindi lamang ang pagiging pekeng royal blood ang binulgar ni Makagago, dahil pinakita din niya sa publiko ang isang wiretap conversation habang nag-uusap silang dalawa ng kanyang sariling ina. At maririnig naman natin kung paano niya tatuhin ang babaeng sumilang sa kanya. Pagagalitin niyo na naman ako eh. Minsan nila akong galit sa buhay. Nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Ako? Kasalanan nyo! Puro ay daldal! Sige, dumaldal ka pa, hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. O sige, magsalita ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatabisin ko pang mamatay. Barado utak nyo eh. Dapat niyo ba ikwento yung ginto na yan? Dapat niyo ba ikwento kahit kaninong tao yan? Hindi niyo ba alam na si Mary Ann? Siya na lang ang natitira sa akin. Ay, siya lang ka naman pinagkwentuhan na tinutugso ako ng gold bar. Nakakaipaghanda mo ko ng isang gold bar. Yung bunganga mo! Ano sabi niya? Eh, di siyempre yan, sinasakyan ko na. Wala na ito, siya lang. At wala nang iba. Kaya, Ano yung pagtatanggol niyo dyan sa anak niyo?
Yung anak nyo nga nagdala ng mga dokumento doon kay Chinchil. Wala siyang dinadalang dokumento. Okay na yun. Wala siyang, Isulat din ng Ipanigay. Sakbay nga yung parwar na kay G. Manila. wala siyang dinadalang dokumento. Pagtatanggol nyo pa. Ina na nga, ako na nga. Sa'yo, yung Norman Mangusin. O, wag na tayo mag-usap. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita kakausapin. Sa mahigit 30 videos na in-upload ni Makagago tungkol kay Francis Leo Marcos sa kanyang YouTube channel, 17 lamang ang nakaya kong ipasok sa video essay na ito. At sa sobrang daming pangyayari sa loob ng 17 videos, ihahati ko ito sa 2 parte. Ang mga kasinungalingan na pinapalabas ni Francis Leo Marcos na in-expose ni Makagago at ang mga asaran at labanan sa pagitan nilang dalawa. Simulan natin ito sa kanyang mga claims at mga kasinungalingan. Unang-una sa lahat, hindi talaga Francis Leo Marcos ang kanyang totoong pangalan. Dahil makikita natin sa mga larawang ito na ang totoong pangalan pala ng taong ito ay Norman Antonio Mangusin. Dito rin, kinuhanan ng aksyon ng NBI at nasilip ang totoong impormasyon ni Francis Leo Marcos na ang pangalan niya pala ay Norman Mangusin, mga kahombre ko, no? Paiba-iba po ang kanyang mga pangalan. Makikita natin dito. Ang gulo po ng totoong pagkakakilanlan ng scammer na ito. Kakaiba, mga kahombre ko, napakatindi. Ayon din kay Norman Mangusin, ang wiretap conversation daw sa pagitan nilang dalawa ng kanyang ina ay fake news. Na ginamitan lamang daw ito ng artificial intelligence o AI para magbuka itong masama. Saan daw nakakuha ni Makagago yung voice record ng mama mo? Tanga, fake news yun. Katulad mo. Tangina mo, ang tagal ng issue niyan. Ha? 8 taon na nakalipas sa issue na yan. Hanggang ngayon buhay pa, bobo. Fake news yan. AI yan, tanga. AI yan, tanga. AI yan, tanga. Bobo mo. Ngunit ayon din sa kanya, mahigit 8 years ago na daw ito nailabas. Kaya imposibleng ginamitan ng AI ang pag-uusap nila dahil base sa pagkakaalam ng karamihan, noong taong 2017 ay wala pang AI technology na nilalabas. Norman Mangusin also stated na sa sobrang yaman daw nito, kung magkakaanak daw ito ng 5,000 at kung bibigyan daw niya ng tig-1 bilyon ang bawat isa sa kanila, hindi pa rin daw ito mauubusan ng pera. Magbabae ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tigi-1 bilyon lahat. Hindi ka pa rin mauubusan. Pati kaapo-apuhan mo, buhay na. Bakit? Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Ellie sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marco. Oo, sino Marco niya? Ngunit bigla na lamang napatunayan ni Makagago na kasinungalingan lamang ito nang binulgar niya sa isang video titled Francis Leo Marcos Pekeng Kayamanan, na kung saan makikita natin na nangungupahan lamang pala ang mga anak ni Norman Mangusin para mayroon itong batirhan at ang tig-1 bilyon sa bawat anak nito ay bigla na lamang naging kathang isip. Kakaiba to, mga kahombre ko. Siya na po ang pinakamayaman sa buong mundo na ito. Miski kaapu-apuhan daw niya ay buhay na rin. Ayun nga lang, yung mga totoo niyang anak nakarental, nakaupa. Oh, may nanonood pa ng TV ah. Okay. Oh. Gawa mo ako kape, anak. Okay, good. So akala ko ba bibigyan mo ng bilyon yung mga anak mo? Then bakit nakarental lang sila? Kawawa naman. At kung totoo nga na ikaw ay mabuting padre de pamilya, ipakita mo nga ngayon ang estado ng buhay ng iyong mga anak. Naku! Isa pang claim na sinasaad ni Norman Mangusin ay kamag-anak daw nito ang ating presidente na si President Bongbong Marcos at ang kapatid nito na si Senator Amy Marcos. He stated na, Natanong mo si BBM na hindi niya ako kilala. Tinanong mo ba? Gusto mo pakita ko siya yung conversation namin? Pati yung email sa akin ni Lisa? Hindi lang isa. Marami. Daan-daang email. Ano? Natanong mo si BBM? Bobo ka, no? May ka lang eh. Mag-almusal ka muna. Baka hindi ka pa nag-aalmusal. Tanghalian, hapunan na. Kumain ka muna para magkalaman naman yung sikmura mo. Para pag nagkalaman yung sikmura mo, magkaroon ng oxygen, yung gagamong-gumong utak, hindi malauhugal laman. Ang laki-laki ng bungo mo, malauhugal laman, puro sipon.
Ngunit ayon pa sa isang radio station habang ini-interview nila si President Bongbong Marcos ay hindi naman doon ito kilala kung sino si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos. At sinagot lamang ito kaagad ni BBM ng wala. Mag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Baka hindi nyo kamag-anak, baka kapatid ninyo. Siguro. Hindi lang yun, marami yan. Maraming ganyan. At mga kung ano-ano ginagawa. Pero napapanood nyo ba yung video niya? Hindi naman Hindi. talaga. Kasi... Huwag nyo nang panoorin, baka mag-positive ulit. Masyadong marami ganyan. Hindi ko na pinapansin. Hindi lamang isang beses, ngunit sa isang interview din sa DZRH News noong taong 2020, sinabi din ni Bongbong Marcos na hindi niya daw kilala kung sino si Francis Leo Marcos. Anyway, Senator Marcos, napag-usapan natin ng fake news. Ayan, sa social media. Ayan, ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid nyo raw, itong Francis Leo Marcos. Marami yan. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Kung ano-ano mga sinasabi. Wala, palagay ko. Marami dyan, basta gusto lang magpasikat. Opo. Iba, gustong, ewan ko, iba-ibang mga ano. Pero marami yan, mula pa nung bumalik kami nung 91. Naku, dami-daming ganyan, dami nagre-reklamo sa amin. Mga foundation, mga ano, sa bawat kasahan sa Pilipinas. Matuto na tayo ng mga tao. Huwag kayo maniwala dyan sa mga ganyan. At bigla na lang, mga bigla na lang lumabas na hindi mo naman malaman kung saan galing. So, Matapos ang sunod-sunod na pagtanggi ni BBM na hindi niya ito kilala, sinundan naman kagad ito ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos sa isang interview na hindi din daw niya kilala kung sino si Francis Leo Marcos and stated na, Kamag-anak nyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala, pero nagulat naman ako kasi wala naman kami kamag-anak na gano'n. Nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, okay naman. Pero nung narinig ko na kung ano-ano rin ang pinagalingan ng pera, natakot naman kami. So, hindi namin kamag-anak, in short. and not only that, pati na rin ang former First Lady na si Imelda Marcos ay tinatanggi na kamag-anak nito si FLM at inilagay pa nga ang pangalan nito sa isang listahan na papaimbestigahan daw sa NBI bilang isang fraudulent person. Laging bukang bibig rin ni FLM na siya'y parte sa pamilyang Marcos kung saan ay pinabulaanan rin naman ito ng former First Lady na wala itong katotohanan. Matapos ang pag-clarify ng pamilyang Marcos na hindi daw nila kapamilya at wala silang koneksyon kay Francis Leo Marcos o Norman Mangusin, mayroon na naman itong kasinungalingan na nabaril daw ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Abay, kumakalat rin ang isang post ng netizen ukol sa mga larawan ni FLM na di umano'y nabaril daw ito. Oh my goodness! Napakatindi mga kahombre ko. Ewan ko, ang lang ng mga bandage dito. Ngunit parang hindi naman kapanipaniwala ang mga larawang ito dahil makikita natin sa mga bandage ng kanyang sugat na paiba-iba ito ng mga lugar. Kaya napagpasyan mag-upload ng post ng isang netizen stating na, Mag-ingat! Saan ba talaga ang tama mo ng bala? Ang kwento sa pagkawala ng 2M ni Mrs. Ligaya Vera Perez kay Norman Mangusin aka FLM. Ganito, pinawithdraw siya ng 2M pesos ni Ligaya Vera Perez para sa foundation. At nakakapagtaka, sa dami-dami ng alalay kuno niya, walang isinama tapos ito na. Biglang tumawag siya kay Vera Perez na tinangay daw yung pera at pinagbabaril siya. Sa mga ganyan na pangyayari, kailangan may police report. Pangalawa, bakit hindi sa ospital pumunta para magpagamot? At bakit pa iba-iba ang tama ng bala? Fake pa more. Sabi nitong Yulin Marcos, fake. Ikaw daw yung fake. at higit sa lahat, napansin din ng mga tao na bigla na lamang nawala ang peklat nito na mahirap dapat mawala dahil mga sugat ito mula sa tama ng bala at ang sagot niya lamang dito ay gumastos daw siya ng mahigit 12 million sa Germany para matanggal ito. Skincare reveal na wala ng peklat nung nabaril at nasaksak. Skincare reveal na wala na ng peklat na nabaril at nasaksak. Gago!
Galing nga ako ng Germany, Villa Medica, di ba? Alang mga pekas ko, pinagtanggal-tanggal ko na. Tapos wala na ako puti buhok ko. Gumastos ako ng 12 million, yo, sa Villa Medica. Hindi mo ba napanood yun? Tatanga-tanga ka, hindi nyo kasi afford yun. Isa pa sa mga kasinungalingan ni Norman Mangusin ay pinapalabas nito sa mga tao na kasali daw siya sa isang party list ng eleksyon na ang tawag ay LPGMA. Kung saan ayon pa sa kanya, Sa panahon ng halalan this 2025, si Francis Leo Marcos ay nagawang i-endorso ang LPGMA party list at sa kalaunan ay inangkin itong isa siyang chairman sa nasabing partido. Mga kahombre ko, ayan ha, very clear mga kahombre ko, tindi. Ito ho yung official natin tarp. Yan. Ito ho yung official natin tarpaulin. Yan. Nandyan ho yung mukha ko. Para ba laman naman ng FLM family na talagang atin ng LPGMA. So, yan ho lahat ay we agreed upon this. ngunit nung hinalungkat na ni Makagago kung totoo nga ba nakasali siya sa party list na ito, laking gulat niya na nagpapanggap lamang pala ito na kabilang siya sa mga tumatakbo para puriin ang mga tao. Napansin din naman ito ng mga namamahala ng partido at naglabas ng opisyal na pahayag ukol dito. Clarification. The LPGMA party list has been made aware of a social media post in which Mr. Francis Leo Marcos expressed his support, endorsement, and campaign activities for the LPGMA party list. We would like to clarify that this endorsement is solely a personal preference of Mr. Leo Marcos exercised as part of his right to free speech and private initiative. It was made without prior coordination with the LPGMA party list. Furthermore, Mr. Francis Leo Marcos is neither a member nor an officer of the LPGMA party list. This statement is issued to provide proper context regarding the said social media post. Nakakahiya mga kahombre ko. See? Ganyan pong kasinungaling ang tao na ito. Papaano ka maniniwala sa ganitong klase ng tao? Sa isa ding livestream ni Norman Mangusin, dahil maraming ang mga tao ang nagtatanong kung Norman Mangusin ba talaga ang totoo nitong pangalan, napagpasya niyang magpakita ng mga documents para patunayan na totoo ito. Ngunit tila mapapakamot ka na lang talaga sa iyong ulo at mapapatanong kung bakit magkaiba ang birth date ng kanyang birth certificate at ang kanyang passport. Kung saan ayon pa kay Makagago, Falsification po ito ng document mga kahombre ko at napakatinding kasalanan nito sa batas. Makikita po natin dito, no, na sa kanan, ang kanyang date of birth ay December 29, 1979. Samantalang sa kanyang passport, ang date of birth niya ay September 29, 1979. Isa kang malaking fraud. kaya sa kasunod na livestream nito, tinanong kaagad siya ng kanyang mga manonood kung bakit ba magkaiba ito. At ang sagot niya lamang sa tanong na ito ay, Sir, bakit magkaiba yung birthday mo? Anong pakialam mo kung magkaiba birthday ko? Kung paano sabihin ko dalawa birth certificate ko? At pareho nasa korte. Kaya nga sabi ko, pumunta ka sa branch 15, RTC Manila, humingi ka ng file doon, tanga. Nang hindi comment ka ng comment ng puro kabubuhan dahil lumalabas na gunggong ka rin o kininam. Fake news din, pag narinig mo, pinaniniwalaan mo, tanga. hindi lamang din mga documents si Norman Mangusin ang binulkar ni Makagago na peke, kundi pati na rin pala ang mga titulo na piniflex nito sa kanyang mga social medias ay peke din pala, na kung saan ayon pa sa kanya, Pinakita ko lang kanina na peke yung mga titulo na iyong iniyabang. Sabi mo, i-check ko sa RD, i-check ko sa LRA. Which mas matindi yun. Ha? Ano na? Akala mo ba ikaw na may connection? Ang hina ng connection mo, LTO lang. Ayan, yung pinagtanungan mo na wala ng trabaho. Palakpakan ang nangyari. Ano? Ang lupit, di ba? sa sobrang yabang din ito na kung saan halos lahat na lang ng bagay ay finiflex, napagpasya't pa talaga niyang i-flex ang kanyang relo na nagkakahalaga daw ng 40 million pesos. At ang relo lamang daw na ito ang katumbas ng lahat ng kayamanan ni Makagago. Lahat ng kayamanan ni Makaogag, ito lang ang katapat. Wala nang iba. Yan lang. Yan. Ayan. Yan lang ang katapat. 40 million.
Yan lang ang katapat lahat ng kayamanan ni Makaogag. Ngunit nung kinumpare na ni Makagago ang relo ni Norman Mangusin na Audemars Piguet sa isang Class A o peke na relo mula sa Shopee, makikita naman natin na halos magkahawig lamang ang dalawang ito. Makalat rin ang larawan na merong mga nabibili na ganyan sa mura at napakamurang halaga, at makikita po natin sa right nandito yung di umano'y peking relo, mga kahombre ko, at dito naman sa left ay yung di umano'y nagwo-worth ng 40 million pesos. Pero kung inyong ipagkukumpara, mga kahombre ko, Meme God, ilapit mo iisa lang, mga kahombre ko. Iisa lang yan! Makukumpirma din natin na talagang peke ang relong ito dahil sa kumakalat na larawan sa Facebook tungkol sa conversation nilang dalawa ng kaibigan ni Norman Mangusin na si Dong Batalan at isang netizen na nagbebenta pala ito ng mga peking Rolex. Ngayon kay Fuji News, okay mga kahombre ko, yan makikita po natin dito na may relos na Rolex. It is very familiar. Ayan yung mga pineflex ng amo niya na si Francis Leo Marcos, okay? Kay Norman ata yan Vice Doc. Hindi sir, binebenta ko yan. Baka gusto mong mag-resell, sir. Magkano ang asking price niyan, Vice Doc? Binebenta ko kasi ng 25K yan. Sir, kasi sa market 45K, sa'yo sir 20K na lang. Bukod sa mga pekeng relo, may isa pang bagay na napansin si Makagago sa mga kayamanan ni Norman Mangusin dahil habang kinukuhanan nito ng video at pinapakita sa kanyang mga manonood kung gaano karami ang pera nito, parang mayroong sumisilip na tuwalya sa ilalim ng bag na kung saan nagmumukhang nakapatong lamang ang mga pera dito. Kumakalat rin ang isang video ni FLM kung saan namamahagi raw ito ng pera. Ngunit ang ilalim nito ay tuwalya. Ay nako, ano ba naman nangyayari sa buhay mo, FLM? Pamimigay natin yan. Basher, pasok ka na, Basher. Tagal mo naman pumasok, Mighty Buraot. Mighty Buraot, liga. Ayan, Mighty Buraot. Magsawa ka, na mo. Ayan, ayan, mo. Ang dami niya, Ayan, Mighty Buraot, kita mo, dahil pera, ang kapal, Parang gusto ko ano ba? Ayan, Mighty Buraot. Takot ako, marami, Mighty Buraot, Nakita mo, Mighty Buraot? Pinagmamayabang din nito na ang pera daw na mayroon sa loob ng kanyang maleta ay nagkakahalaga ng mahigit 52 million pesos. Ngunit ayon pa kay Makagago, paano nga ba daw niya ito nabuhat ng ganoon kadali kung umaabot ng 1 kilo ang 1 million pesos? I can assure you na napakabigat po ng maleta na yan, mga kahombre ko. Mabigat yan, Kasi 1 kilo po, mga kahombre ko, ay 1 milyon. Tandaan nyo, we kilo money, kas. Ang 1 milyon ay 1 kilo. Now, mga kahombre ko, paano nangyari na ang 52 million, which is equivalent to 52 kilos, ay ginanon lang niya? Grabe na to. Mga kahombre ko, Sa nakalipas din ng mga video, pinagmamalaki palagi ni Norman Mangusin na sa Cambridge, London daw ito nagtapos ng pag-aaral. Nagsimula ang lahat ng ito noong may dumating sa kanilang package mula sa J&T Express. Kung saan ayon pa dito ay graduation pictures daw nila ito sa Cambridge mula sa London. kumakalat ang isang video ni FLM kung saan nakatanggap ito ng isang padala galing London, England. Ano to? Saan galing to? Galing ng BF International, galing ng Francis Leo Marcos, Best International. Wow.
galing London. Ngunit nakakatuwa lang dahil base sa Google, wala naman palang JNT Express sa London. At hindi lamang kasinungalingan na ito ang nabunyag sa video dahil pati na rin ang kanyang address ay nalik din sa publiko dahil sa kanyang katangahan. Sa nasabing video, makikita rin ang mismong address ng sender, San Gapan City, Nueva Ecija. Nakita rin sa video ang address ni Francis Leo Marcos, Las Piñas. Napagkaalaman rin ang laman ng pakete ay ang kanyang graduation pictures na Brethren Evangelical School of Theology International, isang kolehiyo sa Gapan City, Nueva Ecija. Pinagmamalaki din ni Norman Magusin na nagtapos daw ito ng doctorate degree sa Humanities and Philosophy. At ayon din sa kanya, top-notcher daw ito sa kanyang paaralan doon sa Cambridge. Alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko po sa Cambridge Training College of London. Ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. Yan po ay, ako po ay nakakahiyang sabihin, ay ako po ang top-notcher. Ngunit base na lamang sa video ni Makagago, hindi pala nag-o-offer ng doctoral degree ang paaralan ng Cambridge. Doesn't offer doctoral degrees. So wala na. Huling-huli ka na naman sa akto. Only certification programs for supervisory and management training. For your reference, I've included the link to the institution's website. At makukumpirma din natin na base sa nakasulat sa JNT package ni Norman Magusin na sa Brethren Evangelical School of Theology lamang pala ito nagtapos ng pag-aaral na kung saan nabulgar din sa video na hindi din pala ito rehistrado sa Commission on Higher Education. Kumakalat ang isang artikulo kung saan ang nasabing eskwelahan ni FLM ay walang pahintulot ng CHED. From Inquirer.net, in a statement released yesterday, September 11, CHED said that the Brethren Evangelical School of Theology, which is based in Gapan, Nueva Ecija, does not have a permit to operate as per CHED records. Hindi din natin may tatago ang sobrang kayabangan ni Norman Magusin dahil kahit na isang bote lamang ito ng tubig na ang tawag ay Aquapanna ay pinagmamayabang pa nito kesyo hindi daw ito umiinom ng ibang brand ng tubig at ito lamang daw ang kanyang iniinom. Ipinagmamayabang mo sa akin yung Aquapanna. Tama, tubig lang na iniinom ko, Aquapanna. Alam na nila, alam na ng mga waiter dito pag dumating ako. Yung tubig na iinimin ko, Tuscany agad, Tuscany. Alam mo yung Tuscany? Ayun o. Tubig pa lang, Tuscany na. Hindi ako umiinom ng Evian, wala. Aquapanna lang. Pantrilyonaryo, tanga. Panna! Okay, hindi pana. Panna! Panna, sa totoo lang. Medyo may kamahala siya pero mura lang siya. Alam niyo yon? Ang totoong mahal na tubig ng tubig Italiano ay ang San Benedetto. Yan talaga mahal yan, mga kahombre ko. May presyo yan sa Italia, okay? Sabi niya hindi daw siya umiinom ng Evian. Actually, para mas mahal pa nga yung Evian sa San Benedetto at Aquapanna. Para lang sa akin ewan ko. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga videos, makikita natin na hindi na Aquapanna ang iniinom ni Norman Magusin, kundi umiinom na pala ito ng Evian water. Ngunit, sa latest livestream lang nito, makikita rin po natin na umiinom ito ng isang Evian bottled water. So, ngayon, lumalabas mga kahombre ko na napakasinungaling talaga ng tao na ito. Hindi ako umiinom ng Evian, wala. Aquapanna lang. Pantrilyonaryo, tanga. Pantrilyonaryo, tanga. Tubig lang yan mga kahombre ko. Tubig pa lang yan, partida na yan Tubig! Pinagkakasinungalingan niya pa. Although, mas mahal naman talagang Evian. Pero alam niyo yun, what the hell man? Akala ko ba hindi ka nainom ng ibang tubig? Kundi yung Aquapanna lang. Ba't uminom kang Evian? Hindi ako umiinom ng Evian, wala. Hindi ako umiinom ng Evian, wala. Di kung ako sa'yo, magpapacheck na ako sa doktor kasi baka mamaya niyan, kaya pala ubo ka ng ubo, may problema ka pala sa esophagus mo. Pwede ba ako uminom ng hindi Aquapanna? Di nagka-problema esophagus ko. Alam mo naman ako, pang Aquapanna lang ako. Di ba? Anyway, wala ka naman problema kasi may doctor on the go ka naman. Sa tabi mo, nandiyan si Dr. Casper.
Kung kaya na nitong magsinungaling sa mga maliliit na bagay, paano na lang kaya ang mga malalaki? Gaya na lamang ng isa pang kasinungalingan na nabulgar sa video ni Makagago na peke lamang pala ang kasal ni Norman Mangusin sa isang Japanese model na nagngangalang Mayu Murakami. Dahil ayon pa sa isang journalist na si Manuel Mejorada, hindi daw totoong pangalan ang ginamit ni Norman Mangusin sa kasal nilang dalawa. Kaya lumalabas na ang kasal na ito ay null and void. Francis Leo Antonio Marcos ang ginamit niya. So this leads me to my answer. Wala pong kahulugan. Hindi po totoo. Wala pong bisa ang kasal ni FLM kay Mayo, Mayo Murakami. Kaya makikita natin na si Mayo wala ring pahayag, no statement of concern kahit na nasa Japan siya ngayon, eh hindi nga nagpalabas ng statement eh. Walang YouTube, walang Facebook na nag-aalala siya, that she is worried and concerned about Francis Leo Antonio Marcos dahil siguro baka na-realize na rin niya na naputol-putol din siya. She was made to believe that she was marrying a real Marcos, and this real Marcos had plenty of money. Ang hindi lang alam ni Mayo na yung pera pala na pinapasikat ni, pinagyayabang ni FLM, pera ni Bernard Chong. So yan po ang sagot ko. Wala po, there is no marriage to speak of. Wala pong pwedeng pag-usapan na kasal sa pagitan ni FLM, Francis Leo Antonio Marcos, at itong Haponesang si Mayo Murakami. Mayroon ding claim si Norman Mangusin na habang nakakulong daw ito sa presinto, ay naging gobernador daw ito sa Sputnik. Ngunit ayon pa sa isang comment stating na kasamahan daw nito dati sa selda ay hindi naman daw ito totoo. He stated na, Nakasama ko si Norman Mangusin year 2020 sa Bikutan. Walang pangkat yan, hirap na hirap sa bikutan yan kasi walang pangkat yan. Halos lahat ng pangkat galit sa kanya dahil hindi naggobernador yan doon. Ito ang patunay ng picture nila, mga kahombre ko. O yan, sinadya yan sa akin, mga kahombre ko ha. Statement yan ng isang dati mong kakosa. Mayroon din kasinungalingan na pinapalabas si Norman Mangusin na dine-activate lamang daw nito ang kanyang YouTube channel na mayroong humigit kumulang na 300,000 subscribers para ma-monetize daw ang kanyang pangalawang channel. He stated na, Tanga, pinribate ko lang yung 260,000 follower ko. Unggoy. Hindi uubre mas report mo, taratado. Ipinribate ko lang yung isang channel ko para ito naman yung ma-monetize, bobo. Bobo ka talaga. Note! Hindi pwedeng ma-deactivate ang isang YouTube channel. Ngunit makalipas ang ilang mga live streams nito, sinabi na naman ito na wala na daw ang kanyang YouTube channel dahil dinilet niya daw ito. Yung sinasabi niyong mas report, para mawala yung YouTube, hindi madadali sa mas report ng YouTube. Matibay ang YouTube unless i-delete ko. Yan. So, dinilit ko yung YouTube ko para ipasok sa hoyo yung hindorotot mong mongoloid na mukhang okay na yan. Yun ang totoo nun. He also stated na ang main channel daw nito ay kumikita ng mahigit $4,000 o mahigit 230,000 pesos sa bawat buwan dahil lamang sa pagla-livestream nito. Ngunit kung titingnan naman natin ang mabuti ang mga views na kanyang nalilikom sa bawat livestream, bilang isang content creator, masasabi ko lamang na sobrang imposible talagang mangyari ng kanyang mga sinasabi. Biruin mo yung YouTube ko na FLM Comeback, 300,000 yung followers nun, kulang-kulang. At kumikita yun ng $4,000 monthly. Dinilit ko. Para ipasok kita sa hoyo o kitnam. Ito po mga kahombre ko, ang views dati ni Boy Inidoro, tapos puro live pa. Akala mo ba wala sa amin yung complete details ng channel mo? Ano pa tingin mo sa akin? Ha? Wala akong mga staff na nag-check? Na nag-a-arrange sa akin? Nang dahil nga sa sobrang yaman ni Norman Mangusin, pinapakalat nito sa lahat ng mga tao na nagmamay-ari daw ito ng isang building and stated na, Kataas ng aking building inggit ka na naman. Are ang aking building, Ako may-ari. Ano kayo ngayon? Ayan, ako may-ari yan. Inggit kayo, sinasabi ko sa inyo, asartalo kayo sa akin. Bakit? Marami akong pera, mayaman ako. Kayo, anong kinakain nyo ngayon? Taing bubog, mayapa ako na kayo. Yan sinasabi ko sa inyo. Kawawa. Inggit-inggit kayo na. Kataas ng aking building inggit ka na naman.
Sinasabi ko sa inyo. Na kung saan naman sinagot ni Makagago na naniniwala itong mayaman daw talaga si Norman Mangusin. Yun nga lang ay hindi sa totoong buhay, kundi sa mga delusyon lamang daw nito. Di ba? Total, isipin mo, meron ka mga building, napakarami mong properties, ang dami mong mga lupa. Oh my God, man. Sobrang yaman mo. Kaso lang, sa delusion mo lang yon, sa isip mo lang yon, tama? Hindi mo yun pwedeng sabihin sa totoong buhay because you are not. At yan ang problema mo. Kasi yung hindi totoo, iniisip mo totoo. Kaya ayan, nagmumukha ka tuloy anga. Real talk. Sa sobrang daming kasinungalingan na pinapalabas nito, tiyak na mapapatanong ka lang talaga kung nasabi ko na ba ang lahat ng mga kasinungalingan niya o mayroon pa bang iba na may dadagdag. Well, pinapalabas din nito na kasali daw siya sa isang fraternity group ng tawag ay Alpha Kappa Rho, na kung saan naman sinagot din naman ng grupo nila ang claims na ito, stating na Acro worldwide domination. Memo number blah blah blah. All regional councils, provincial blah blah blah. The Alpha Kappa Rho National Supreme Council, upon checking the membership committee database, hereby confirm that there is no record of a person named Francis Leo Marcos or Norman Mangusin. The aforementioned is not a member of Alpha Kappa Rho. We also verified that there is no central committee under the Luzon jurisdiction of Alpha Kappa Rho. O yan mga kahombre ko ha. So ito po yung kasulatan kung saan idinideklara nila na wala silang kilalang miyembro nila na Francis Leo Marcos or Norman Mangusin, mga kahombre ko. Kami po ngayon ay humingi ng agarang aksyon upang mapanagot ang mga taong nagsamantala sa kapangyarihan at gamitin ang pangalan ng Kapatirang Arco GMA Cavite para ideklarang lehitimong akro si Francis Leo Marcos. Patunay ang aming lagda sa baba at ipinapabatid sa lahat na si Francis Marcos ay hindi tunay na akro at hindi survive GMA Cavite Municipal Council. Maraming salamat po. So ayan mga kahombre ko, makikita po natin dito na hindi po siya totoong parte niyan. hindi na din talaga kapane-paniwala ang taong ito dahil kahit sa sobrang maliit lamang na bagay ay pinipilit pa rin itong pagsinungaling dahil isinaad nito sa isa sa kanyang mga live streams na mayroon daw siya sa airport dahil malapit na daw ang flight nito papuntang Japan. Ngunit sa sobrang bobo nito, pinakita niya pa talaga ang kanyang ticket na kung saan naman makikita natin ang nakasulat sa ticket na ito ay hindi Manila to Japan kundi Manila to Davao City lamang pala. Andito ako sa Philippine Airlines sa lounge. Papunta akong Japan. Saan papunta to? Japan. Baka makita sa New York ako pupunta. Yan. O, yan. Papunta akong Japan. Nakita yata sa New York tuloy ako pupunta. Norman Mangusin also stated na si Manny Pacquiao daw ay isang trapo at mayroon pa daw itong utang sa kanya na 1.7 billion pesos at hanggang ngayon ay hindi pa rin daw niya ito nababayaran. Ito si Manny Pacquiao, napaghahalatang nagiging trapo. Sinabihan ko nga si Johnny, ikaw, wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginano mo si Johnny. Alam mo may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. Malato ba yan? $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. Ano ng tinapay? Consistent of what po yun? Yung matisipay. Pacquiao matisipay. Pinromote niya mag-isa ng utang siya sa amin. Complete, nakademanda yan. Lalapasan na nga ng warrant yan eh. Ginamit na yung pagka-senador. Alam ni Yama yan. Nakita ni Yama yan. Sa isa ding statement ni Norman Mangusin tungkol sa pagdonate nito ng bigas dati kay Mayor Isko Moreno, hindi mo talaga alam kung alin na sa mga sinasabi nito ang totoo at hindi. Dahil para bang umaatas-abante ito sa kanyang mga statements. Dahil unang-una, sinabi nito na magdodonate siya ng isang truck na bigas kay Mayor Isko Moreno dahil idolo daw niya ito at para makatulong sa mga tao. Mayor Isko, nararamdaman ko yung pagiging mabuting pinuno mo, Mayor Isko. Yayabangan kita ngayon, Mayor Isko.
Sa ayaw at sa gusto mo, Mayor Isko, kahit na hindi mo sabihin sa akin, Mayor, pupuntahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Magdadala po ako ng isang truck na bigas para sa'yo. Para matulungan mo lang yung mga kababayan mo, Mayor. Nararamdaman kita. Noong inanunsyo na ni Mayor Isko ang mga taong na-donate ng bigas, ayon pa sa kanya, 10 sako lamang doon ng bigas ang dinonate ni Norman Mangusin, na kung saan sinabi niya kaagad na fake news at artificial intelligence lamang daw ito. Inanunsyo naman ni Mayor Isko Moreno ang mga nagbigay at isa dito si Gusgusin. Francis Leo Marcos, nagpadala po siya ng 10 sakong bigas na tigto 25 kilos. Nagbigay komento naman si Gusgusin dito. Hindi ko alam kung magagalit ako. Parang gusto ko sumabog. May video na ang sinasabi ho ng Mayor ng Maynila ay nagbigay daw ho ako ng 10 sakong bigas. Ang galing ho, buong buo yung video. Boses ho ni Isko, ni Mayor Isko Moreno ang ginaya. Ay baka ho magalit ako kay Mayor. Sasabihin ko, Mayor, bakit sinabi mo 10 sakong 25 kilo lang ang binigay ko? Samantalang 250 ka ba ng pinadala ko dyan? Kayo na ho bahalang humusga. Hindi ko na ho alam kung anong gagawin natin dito. Ay parang ang hirap na hong paniwalaan ang bawat nangyayari sa ating bayan. Kung ultimo boses ko ho'y nagagaya, boses ni Mayor Isko nagagaya, kung mahina ka hong duminig, ay talaga hong dinig na dinig yun na buong buo yung boses ng Mayor ng Maynila na sinasabing ang akin dinonate daw ay 10 sako lang na tigto 25 kilo. Samantalang may resibo po dito na 250 kaban po yung dinonate ko sa Maynila. Inodyohan ho nila ng magaling. Kaya inilalabas ko itong video na to para maging aware ho ang publiko. Ang boses ho ay nagagawa na e-edit na. Nako po, Mayor Isko, panawagan ko sa inyo, dapat pinapahuli nyo itong mga ganitong klaseng tao kasi magdudulot ho ito ng hindi maganda. Mapapansin natin dito mga kahombre ko na ginagawa niya pong excuse or pang defense lagi yung AI or artificial intelligence. Ginamit at inulit niya rin po yung excuse na yan noon doon sa wiretap niya. Tas inamin niya rin naman pala na ito ay totoo at lumang issue na. Saan daw nakakuha ni Makagago yung voice record ng mama mo? Tanga, fake news yun. Katulad mo. Ang tagal ng issue niyan. 8 taon na nakalipas sa issue na yan. Hanggang ngayon buhay pa, bobo. Fake news yan. AI yan, tanga. Bobo mo. Idol, asubira talaga sa iyo si Yaba at Libor. Sila naglabas na baka resibo. Naku, wala akong pakialam dyan. Mga anong resibo pinagsasabi, luma na yan. Ano ka ba? Alam mo, si Makagago, huli na. Okay? Yung mga yan, nilabas na ng mga basher ko yan. Dati pa, 2020 pa, nilabas na ng mga basher yan. Matapos niyang sabihin na AI lamang daw yun, naglabas na naman ito ng panibagong pahayag na totoo na naman daw ang pag-donate nito ng 10 sako ng bigas. Dahil binigay daw niya ito kasunod ng 250 na sako para may additional daw na 10 sacks of rice. At kahit na walang sinabi si Makagago tungkol dito, bigla na lamang niya itong sinisi dahil nagpapakalat daw ng fake news. Eto na lang, paliliwanag ko sa kanila. Kung gaano ka ka-fake news, unggoy ka. Francis Leo Marcos, FLM Mayaman Challenge. Ito yung yung Francis Leo Marcos. Nagbigay po siya 250 sacks of rice. Sa lahat ng tumulong at tumugon, maraming salamat sa inyo. May nag-forward lang dito sa akin na itong si Makabaho. Tinatype ko yung Makabaho. Lumalabas na siya eh. Sinasabi dito ni Makabaho na kiniklaim ko daw na nag-donate daw ako ng 250 sacks sa Maynila, pero ang sabi daw mismo ni Yorme ay 10 sako lang daw ang akin dinonate. Unang-una, Makabaho, kinang-ina mo, bobo ka talaga. Alam mo yung bobo? Bukod sa bobo ka ng mongoloid kang hindot ka, puro fake news talaga yung nalalaman mo. Idadagdag ko pa sana to sa kaso mo eh. Pero wag na lang kasi sobrang dami mo ng kaso sa akin eh. Idadagdag ko pa sana tong ka-fake newsan mo na naman na to kasi paninira ito. Ito yung matinding paninira. Na yung ginawa kong kabayanihan ay pinipilit mo sirain sa mata ng tao. At sasabihin mong kinlaim ni Isko na 10 sako lang ang binigay ko. Ganito ho yan. Yung una, 250 sacks ang binigay ko sa Maynila. Nag-donate din uli ako ng panibagong 10 sacks sa Manila Boys Town. Alam niyo ba yung Manila Boys Town? Ang Manila Boys Town, sakop yan ng pamahalaan lungsod ng Maynila. Kaya kung marinig niyo yung announcement list ko, Manila Boys Town, Francis Leo Marcos, nag-donate ng 10 sako. So, 2 beses ho ako nag-donate dyan. At ayan ang katibayan. Ano yan?
Makabaho, kinangina mo, fake news ka na naman. Sinabi din ito na siya daw ang dahilan kung bakit mayroong number 544 ang polo shirt ng isang sikat na clothing brand na ang tawag ay Fred Perry. At ang kwento daw sa likod ng numero na ito ay dahil daw sa kanyang panaginip. Ano meaning ng 544? Agbyag ti Ilocano. Okay. 544, ano to noong 2020, I asked the Fred Perry because I have a dream. What is my dream? I have dream of two numbers. It is a 258 and 544. Do you know what's the meaning of 258? Okay. And 544. When you try to find it out, they are both angel, a very powerful angel. So, ito yung nagmatch sa akin, Angel 544. 544. Agad naman itong sinagot ni Makagago kung ano talaga ang totoong kahulugan sa likod ng mga numerong ito and stated na, At ito po talaga yung ibig sabihin ng 544 ha. The 544 ratio is a fundamental part of Fred Perry's aesthetic, deeply rooted in the brand's history since 1952. Di ba? Alam naman na natin yan. kasama din ng isang page na nagangalang Food Genius. Pinakumpirma nila ito sa Fred Perry Philippines kung totoo nga ba ang mga pinagmamayabang ni Norman Mangusin, kung saan naman sinagot din sila nito ng Request for official statement regarding false endorsement claims by Francis Leo Marcos. Dear Fred Perry, Philippines, I am writing to request an official statement regarding the recent claims made by FLM real name Norman Mangusin, who has been publicly associating himself with your brand. In several of his videos, he stated that he is an official endorser of Fred Perry Philippines. He has purchased 2,000 pieces of Fred Perry polo shirts worth 5.5 million pesos. He owns every series of Fred Perry polo shirts. Ito po ang naging sagot ng Fred Perry, mga kahombre ko. There's absolutely no truth in his claims. And sorry, we won't give him more power by releasing a statement about it. Thanks for your concern. Yari ka ngayon. Mamaya yan, madali ka ng complaint niyan, madali ka na naman ng kaso. Naku po, lagot ka ngayon. Kung ano-ano kasing mga kasinungalingan ang pinapasok mo. Naglabas din ito ng pahayag para sa mga taong humihingi ng tulong sa kanya na mag-iwan lamang daw sila ng comment at cellphone number nila sa comment section. At si Norman Mangusin na daw mismo ang magre-reach out sa kanila para tulungan at bigyan ng pera. Ngunit makikita naman natin sa video ni Makagago na nakapatay ang kanyang comment section. Tingnan nyo mga kasinungalingan niya. Doon sa mga humingi ng tulong, wala ako akong Facebook Lagi hong nilang nire-report. So, ang pinaka-the best na lang na pwede natin gawin, mag-iwan kayo ng comment, pati yung number nyo, dyan sa comment section, pag natapos ako mag-live. And then, i-reach out kita, katulad nung mga anak at walang pampaanak, yun ang asawa. O sige, tulungan kita, I'm going to save your family. Ganon. Hindi lamang ang mga kasinungalingan at pagyayabang ang mga in-expose ni Makagago sa kanyang mga videos, dahil pati na rin ang mga taong na biktima ni Norman Mangusin ay isa-isa din itong pinalabas. Gaya na lamang ng isang wartap conversation nilang dalawa ni Norman Mangusin at ng isang negosyante na si Bernard Chong mula sa kulungan. Yama. Boss? Yama. Boss? I-connect. Hindi ako makatawag kay Bernard. Nakablock tong number na to. I-connect mo ako sa kanya ngayon. Opo. Ngayon. Dali. Ito po, boss. Wait lang. Ano dyan? Boss Bernard? Yes. Nandiyan po. Bernard. Narinig mo ako, pare? Yes. Pare, si Atty. Vestido, pare, nag-usap ako ang Huwag na si Tony tanungin mo. Pare naman, lalabas na ako. Okay na lahat ng kaso ko, magbe-bail na ako. Wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako, pare. Okay na nilakad na niya lahat. I'm good to go. Pare, kung si Tony, bubuhol ko yan Pare naman, ako yung kaibigan mo Pare, ako kaibigan mo, hindi si Tony. Ikaw nga kaibigan ko, pre. Alam ko, pero wala rin akong pera ngayon. Sa conversation na ito, maririnig natin kung gaano kadesperado si Norman Mangusin at halos iiyak na ito habang nagmamakaawa kay Bernard Chong na bigyan ito ng pera para pang bail. Pare,
lalabas na ako, good to go na. Hindi ako makalabas, wala akong pambil doon sa isang kaso ko, pare. He then further stated na kinailangan doon niyang magbayad ng 10,000 para lamang magkaroon ito ng 15 minutes call. At hindi lamang ito, ayon pa sa kanya, sa Anidoro na daw ito natutulog. Alam mo ba, para makatawag lang ako ngayon, kailangan ko ng 10,000 para makatawag ng 15 minutes. Ganyan kahirap yung inaabot ko. Pare, sa Inidoro ko natutulog, pare. Imagine niyo mga kahombre ko, 10,000 para doon sa tawag na yun na 15 minutos. Sobrang desperate, halos umiiyak na po ang ating bida na si Mangusin. At yes, sa yabang niya na yan, mga kahombre ko, sa Inidoro pala siya natutulog. Ngunit kahit na halos umiyak-iyak na ito sa pagmamakaawa habang nag-uusap sila sa telepono, bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin nung nakalaya na ito at bigla na lamang nitong inatake si Bernard Chong, stating na, Sabi niya, iyak daw kay Bernard Chong. Tarantado! Yung Bernard Chong mo nagtatago na, maraming utang sa akin yon, o kininam. Di ba yung Bernard Chong mo nasangkot sa drugs at saka nasangkot sa panloloko sa gobyerno, yung mga resibo niya, o kininam? Paano mo masasabi gusto mo isampal ko sa mukha mo yung mga utang ni Bernard Chong sa akin? Tarantadon to. na para bang hindi niya ito nilapitan para humingi ng tulong at pera para pang bail daong nasa loob pa ito ng presinto. Trider galawan, matapos tulungan ni Bernard Chong, ganun sasabihin niya. Matapos pakinabangan ng kaibigan ko tinapon niya lang. Hindi lamang din ito ang natatanging biktima ni Norman Mangusin dahil kahit na walang ginagawa si Diwata sa kanya, napagpasyan talaga nito ng murahin at tawagin na adik, stating na, Kachaw ka na kay Diwata sa, parmesan mong libre. Ha? Alam mo, yung mga ganyan, hindi ko pinapatulan yan. Oo, yung mga diwa-diwata mukhang engkanto, hindi ko pinapatulan yan. Kahit magbigti yun, malabong umabot sa akin yun, oo. Yun sumikat sa pagtitinda ng pares para may kabuhayan. Ako na may sumikat sa dami ng pera ko na ipinamigay ko sa Pilipino. Bobo, paano ako makakantsawan? Dagdag pa nito, na addict daw si Diwata, kaya bakit ikukumpara sa kanya? Ikukumpara mo sa akin yung dugyot na lubugang panga. Oo, nagkapera yon dahil nagtinda, naghanap buhay. Doon nakilala sa pagtitinda. Ako, sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Ikukumpara mo sa akin yan, adik yan. Di ba? Bobo mo. Asan ang utak mo? Nang dahil nga sa inggit ni Norman Mangusin dahil naging successful ang paresan ni Diwata, bigla na lamang itong nagmamayabang na magpapatuko daw ito ng kanyang sariling paresan at libre lamang daw ito para sa lahat ng mga tao. Yung paresan ng FFCI, patented to, magtatayo ako ng pares. Okay? Only rice. Only sabaw. May soft drinks pa. At masasarap. Libre. Walang bayad. Para sa lahat ng buong Metro Manila yan. Yan. Malapit na yan. Ay ano ngayon kung gumastos ako ng 3 milyon araw-araw ay papapakain ko yung napakarami. Di ba? Libre. Okay. Ngunit makalipas ang ilang mga linggo, paunti-unti nang nagdududa ang kanyang mga manonood kung bakit wala pa rin ang paresan na ito, na kung saan naman sinagot niya lamang na wala daw itong mahanap na pwesto. Wala nga pwestong makuha di ba? Ang bobo mo. Kung hindi ka makapaghintay, doon ka makikain kay Diwata, huwag ka mag-comment dito, tarantado. Masisira lang yung gabi ko sa'yo. Or else, masira yung gabi mo kasi paliliguan kita ng mura. Bobo mo. Sa unang 2 video na ginawa ni Makagago tungkol kay Francis Leo Marcos, tiyak nang natatanging adhikain lamang nito ay para ma-inform ang mga tao tungkol sa mga kayabangan at kasinungalingan nito. Ngunit para sa kanya, ang natatanging bagay lamang na nakikita niya dito ay ang pag-atake sa kanya ni Makagago, kaya nagresulta ng pag-trash talk nito and stated na, CJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun Ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Ano ka ba? Yan ang hanap buhay nun Yan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. At nang dahil nga sa pag-trash talk sa kanya ni Norman Mangusin, Makagago decided to dig even deeper kung ano-ano pa ang mga sikreto at kasinungalingan na kanyang tinatago para i-expose ang lahat ng ito at makita ng mga tao sa social media kung ano talaga ang totoong pagkatao ni Francis Leo Marcos at dito na nagsimula ang labanan sa pagitan nilang dalawa.
Nang dahil sa sobrang pikon ni Norman Mangusin sa ginawang content ni Makagago, naglabas ito ng salita na kung matapang daw si Makagago ay pupuntahan daw siya nito sa kanilang bahay para makipagsuntukan. Oh, ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntahan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. O, di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media, tapos ang layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di di ba? Makaunggoy? Duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan Makagago further stated na papayag daw itong makipagsuntukan kay Norman Mangusin na kahit gagawa pa daw ito ng event para lamang sa kanya, wala itong problema as long as magpakita lamang ito sa labanan ng dalawa. Suntukan tayo! Magdamag! Tingnan natin kung sino ang unang babagsak. Gagawa ako ng mismong event at kung okay ka dito, sumagot ka. Tingnan natin kung papayag ka. Gagawa ako ng fight card at tayong dalawa ang main event. Now mga kahombre ko, paabutin natin to sa kanya. Gagawa ako ng bagong Battle of the YouTubers, okay? Pero kung tatanggapin niya, kasi no point nagawa ko na lahat yan. Nagawa na pagbuyo-buyo ko na lahat na malulupit. Now, ako naman. Payag ako, FLM. Sabi mo, duwag ako, di ba? Tingnan natin kung kakasa ka ba. Ikaw ba ang duwag? Kasi ako, G ako. One love. Good fucking vibes. Nang makita ni Norman Mangusin ang video ni Makagago na tinatanggap na nito ang kanyang hamon, bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin at napagdesisyonan na naman ito na gumawa na muna daw sila ng affidavit para walang demandahan. Kaya hinahamon kita, maggawa ka ng affidavit mo, na notaryado, na wala tayong demandahan. Hindi boxing-boxing, kanaan talaga. Walang makikialam, dalawa lang tayo. Manonood yung buong pamilya mo, manonood lahat ng mga tao ko. Diyan sa harap ng bahay mo, diyan na. Maliit na space lang kailangan natin. Hindi na natin kailangan mag-arena. Magpanotaryo ka. Gumawa ka affidavit. Walang demandahan. Pag nadisgrasya kita, wala akong kasalanan. Ganon din ang gagawin ko. Pag nadisgrasya mo ko, wala kang kasalanan. Kinonsulta ko na to Basta may agreement. At nagkapirmahan tayo. Pagkatapos nito, patuloy pa rin niyang tinatawag na duwag si Makagago dahil suntukan lamang daw ang gusto nito. At ayon pa sa kanya, siguradong talo na daw siya sa suntukan kaya dapat may round 2 daw para magsaksakan. Duwag ka, suntukan lang pala Ako, alam ko na matatalo ko sa suntukan Kaya kailangan may second round saksakan. 46 na ako, ano ka ba? Kahit saan mo dalhin, may edad na ako, pero lalaban ako. Hindi talaga natin maiintindihan kung ano ba talaga ang gusto ni Norman Mangusin. Unang-una, gusto niya makipagsuntukan. Pangalawa, ay talo na daw siya sa suntukan, kaya saksakan na lamang daw. Kahit na si Makagago ay nalilito na rin. So in short, binabawi mo na. Low-key. Umaatras ka na, tama? Wala na Kumbaga, gusto mo lang kuno patunayan na matapang ka. Ay, nako, alam ko na yung mga ganyang galawan, man. Dapat hindi ganyan. Dapat kung totoo ka may paninindigan, gagawin mo. Papayag ka. Makikipagkita ka sa akin. At isa pa, Mr. FLM. Itong pinakamagandang gawin natin. Magkita tayo sa isang lugar, halfway. Halfway. Magkita tayo, pupuntahan kita. Mata sa mata, naka-live. Dapat lahat naka-live para kita ng mga tao kung sino ba talagang duwag sa atin dalawa. Shake hands tayo! Makalipas ang 3 videos, patuloy pa rin ang sagutan nilang dalawa. Ngunit paunti-unti nang napapansin ni Makagago na wala itong patutunguhan. Kaya para matapos na ang lahat, gamit ang leaked address nito mula sa kanyang JNT parcel, pinuntahan niya ito sa labas ng kanilang subdivision sa BF Homes International. Kaya? Okay, kaya niyo. Okay. Ito. Dito tayo. Hello. So, nandito ako mga kahombre ko. Hello. Nandito ako mga kahombre ko. Hi. Nandito ako mga kahombre ko. Ayan, yung mga guard, ayaw akong papasukin. Okay? Francis Leo Marcos, nandito na ako sa lugar mo. Eto, taga dito ka. And the guards actually told me na in-accept mo
in-accept mo yung call, pero pero ayaw mo akong papasukin. So wala akong magagawa. See, I am ready. Sa loob ng mahigit 2 oras na paghihintay ni Makagago sa labas ng BF Homes International, hindi talaga ito pinapasok ng mga gwardya dito. At ang Norman Mangusin na sobrang yabang sa mga livestream nito ay biglang naglaho na kahit anino nito ay hindi mo makita. Kaya dahil nga wala itong patutunguhan kasama ang kanyang video editor ay umuwi na lamang silang dalawa. Wala, hindi na ako lalabasin ni paring FLM. I think this is it. So, yun na yun, mga kahombre ko. Hanggang dito na lang siguro, wala na. Sayang lang oras natin. Man, ay sayang. Nang malaman ni Norman Mangusin na pinuntahan pala talaga ni Makagago ang address na ito at naghihintay na lamang siya sa labas ng kanilang subdivision, tila'y makikita natin sa kanyang reaksyon ang takot at bigla na lamang itong namutla. Kaya sinabihan niya kaagad ang mga gwardya na huwag papasukin si Makagago. Gagawin ka naming katuwaan ng mga supporter ko. Di ba? Nasaan? Nandiyan, boss. Sa labas ng village. Alam niya? Ewan, boss. Basta andyan. Siguro yung mga vlogs mo noon nahalukat, lalo na yung address nung nagpadala ng J at T. Ayan, boss, oh. Pukin ang ina mo. Tingnan mo kabubuhan mo. Huwag ka mag-alala, boss. Sabihin namin huwag papasukin. Sige, sige. Kami bahala, boss. Haharangin namin. Kasi alam naman namin matanda ka na at duwag ka pa. Okay, sige, sige. Okay lang. Buti sinabi mo huwag papasukin. Oo, boss. Kurang ka na eh. Tapos alam naman natin duwag ka talaga eh. Huwag talaga papasukin. At saka kamo huwag papasukin. Sabihin. Kami bahala, boss. Sige. Sige, sige. Ina mo, Makagago. Araw-araw kita mumurahin, tratado, minuminuto. Pukin ang ina mo. He then stated na hindi daw siya sa BF Homes nakatira and proceeds to give a fake address dahil nandoon daw talaga ang totoo nitong bahay. Pumunta raw ng BF Homes at naggangangak daw. At nandoon daw ang bahay ko. Ina mo, ang bobo mo talaga. Bakit ka dyan sa ibang bahay pumunta? Ay, ibibigay ko sa iyo address ko. Sandali. Oh, ito address ko. Mo, kumpletong-kompleto to, ha? Ito address ko. Number 5, Purok 1, General Aguinaldo, Ramon Isabela. Oh, halika na, pumunta ka na rito. Mo, BF Homes ka pang nalalaman. Pupunta ka pala, sino ba taga dyan sa BF Homes? Ang bobo mo po. For the views ka lang talaga. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga video, malalaman din natin base sa isang livestream nito habang tinatanong siya ng isa sa kanyang mga tagahanga kung may bahay ba sila dito na totoo pa lang doon ito nakatira. Pinagtatanggol kita. Sige. Kasama kayo, boss mo, may sticker kayo, Hindi, may bahay ako dito sa... sabi ko na nga ba, may bahay. Tapos may bahay din ako dito sa kabila. Saan ka sa beer? Dalawa. Ito si Tadelan, yun yung mga anak ko. Hindi sa beer, saan ka dito? International. Okay. Dito sa tabi ng Eros. Pareho tayo ng benta, no? Yung Kaya sa puntong ito, hindi na natin may tatago na ang natatanging duwag lamang sa labanan na ito ay si Norman Mangusin. Dahil sa lahat ng mga pangyayari sa pagitan nilang dalawa, puro lamang pagmumura at mga peking pangako ang sandata nito laban kay Makagago. At kahit ng Dodge Challenger nito ay inatake din ni Norman Mangusin, stating na hindi daw si Makagago ang nagmamay-ari nito at utang lamang daw ito sa bangko. Nagsayang daw siya ng gasolina doon sa kanyang Challenger. Challenger, ha? Yung Challenger, hindi sa kanya. Eto, ebidensya. Ayan na may-ari. Ano, kala ko ba sa'yo yung Challenger po? Kinag-ina mo, apakasinungaling mo rin. Ayan ang record, oh. May pa-Challenger. Ano na? Akala ko ba sa'yo yung Challenger? Kaya para matahimik ito, pinakitaan kagad ni Makagago ng evidence at litrato ng ORCR para patunayan na sa kanya talaga ang Dodge Challenger at nakapangalan lamang pala ito sa kanyang asawa. Sabi mo, utang yung Challenger. Ayan ang ORCR ko. Fully paid na yan. Nagkamali pa yung nawalan ng trabaho sa LTO ng pagsasabi at pagbubulong sa'yo. Tanga ka talaga. Nako. Ayan o. Fully paid na yan. Norman Gusgusin. Nakakahiya ano.
Sinabi din ni Francis Leo Marcos na batang social media daw ito, meaning magaling ito sa social media. Ngunit sa bawat account na nagko-comment sa kanyang mga livestream na ginagamit ang pangalan ni Makagago ay pinaniniwalaan niya kaagad na ang totoong Makagago daw ito. Ito nagpalipad, si Makagago! O, tingnan, screenshot natin. Okay. Babasahin natin to. Ayan! Sabi niya, dali. 12, Tokyo, Camela Homes, San Pablo, Laguna. Okay. Ayan ho, ang super chat niya. Babasahin natin. Ayan, yung screenshot nyo. Siya ho yan. Ayan, siya talaga yan. Mark Jason. Okay. Hay! Tuwa ako! Kahit na hindi din sa Makagago ang nag-post ng isang comment habang minumura ang isang pangkat sa kulungan ang tawag ay Sputnik, nag-assume kaagad si FLM na si Makagago daw ang nagsabi nito, stating na, Sa mga naging livestream ni Norman Gusgusin, patuloy nitong inuungkat na si MG ay nalalagay sa panganib ng mga Sputnik dahil sa naging komento nito sa kanyang live. Oo, huwag ka magsasabi na Sputnik. Baka magalit sa iyo yung buong pangkat ng Sputnik. Oo, mentras hindi ka nila pinakikialaman, huwag mong idamay yung pangkat namin. Huwag mong isali sa kagaguhan mo. Okay? Kasi kapag sinali mo sa kagaguhan mo yung Sputnik, baka diyan ka matunaw. So huwag mo nilang idamay. Tama na yun, tayong dalawa. Subukan mong makulong yan. Pagka hindi, pinabarurot ko sa puwet sa mga Sputnik yan. Pwede ko namang gawin. Tawagan ko lahat ng mga kakosa ko, Sputnik. Yung mga bagong laya, Sputnik. Pwede ko tawagan yan. Magpa-premyo lang ako 20,000. Sasampal sa mukha ni Makagago ng nakabideo. Actually, isang utos ko lang sa Sputnik na bugbugin ka. Pwede mangyari. Di ba? Pero Makagago, sa susunod, huwag mong idadama yung Sputnik, ang samahan namin. Huwag na huwag mo sasabihing Suputnik. Kasi hindi yun maganda. Baka mamaya, matunaw kang bigla. So, ulitin ko, huwag mong idadamay ang pangkat namin. Hindi baling ako walwalin mo. Magwawalwalan tayong dalawa. Ipapahiya kita sa lahat na sinasabi mo. Pero pag dinamay mo yung pangkat, diyan ka na matutunaw. Pagpasok niyan, papupuwit ko ngayon sa mga Sputnik yan. Dahil binastos niya Sputnik. Di ba? At dito, mga kahombre ko, kitang-kita nyo naman na hindi ako ito. Supotnik ata yan. Hindi din ako ganyan mag-type, ni hindi ko rin maiisipan yan. Siguro dati, nung tolongges pa ako, nung bata pa ako. Pero ngayon, mga kahombre ko, hindi ako para gumawa ng ganyang katarantaduhan. Kaya para makagante, Makagago decided na i-interview ang dating asawa ni Norman Mangusian. And during this interview, maraming mga bagay na biglang nabunyag at nailabas ngayon sa publiko. She stated na galing pala talaga sa abroad si Norman Mangusian dahil isa itong baker doon. Dumating siya galing abroad. So OFW siya. Tama yun. Ano po? Okay. OFW. And he said that he came from Aramco, which is not true. Okay. Hindi siya nagtrabaho sa Aramco. Saan siya nagtrabaho? Siya, baker sa isang, pastry, yata. Saan po? Sa Saudi. Saudi. So, totoo din yung kumakalat na, baker siya. Tama? Okay. Sa interview din na ito, in-expose ng dating asawa ni Norman Mangusian kung ano pa ba ang iba't ibang mga kasinungalingan nito habang magkasama pa sila. Kaya nang kamag-anak daw siya ng isang artista, sobrang hilig daw talaga nito sa sugal at easy money at parang contractor daw ito sa isang flood control project. At ang mas pinaka-interesting sa interview na ito ay nung inangkin daw niya na siya daw ang nagmamay-ari ng isang bakery na pinatukod pero iba-iba pala ang nagmamay-ari nito at hindi siya kabilang dito. Yun, nagkaroon kami ng bakery. Nakita ko yung bakery. Maganda. Maayos naman. Oo, Ayos maayos. pala eh. Alam mo, ang order ng cake hindi bumababa sa 8 araw-araw. 8 cake. Marami na po yun, syempre. Oo. Ang pandesal, Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy. Ganda. Okay ganda naman ng, pala ng massive income, ganda. Okay. Pinag-resign niya ako. Di nag-resign naman ako. Kasi akala ko nga, yun na. Alam mo, Doon kayo magtatrabaho sa bakery niya, sana? Ako magbabantay, ako mag-ano. Ayun pala eh. Ayun na. Akala ko, yung pera na yon solo niyang pag-aari. Yung pinatay yung bakery na yon eto na. Nagtataka ako sa bakery na yon nandun yung kapatid niya, kinuha niya. Nandun maraming OFW na kasama niyang umuwi galing doon. Okay, Yung pala,
Yung mga OFW na nakatira doon, sila pala yung may share para maitayo yung bakery. Pero ang sabi niya sa kanya yon. Oo, yun ang sabi niya. Kaya Ina mo ka, Norman. At higit sa lahat, kahit na hindi siya ang nagmamay-ari ng bakery na ito, napag-isipan pa talaga niyang magsinungaling, itakbo ang pera at ipusta ang lahat ng ito sa isang sabungan. gulat ako, walang gawang tinapay. Walang mga, yung sako-sakong walang delivery. Kinuha niya yung pera. Dahil sabi niya, ibibili kay Cuevas ng mga, ang tawag doon? Harina, gano'n. So sa Cuevas? Doon kami bumibili. Okay. Doon daw, kunin niya yung pera daw kasi babayan niya doon kay Cuevas para i-deliver yung Diyos ko po, gabi na, kinabukasan na wala kaming tinda. Wala. Yung pala nandun sa Rolly God. Ano yun? Ano rolling? Sabong. Ayos pala. Ito pa. Dahil nga sa sobrang pikon ni Norman Mangusin kay Makagago, hindi nito mapigilan na sa bawat upload at bawat livestream na magbitaw ng mga grave threats and even stating na Pero magpasalamat ka, magpasalamat ang pamilya mo. Wala kang inabutan kahit isang tao ko na naiwan dun nung panahon na pumunta ka. Kung meron, hindi ka uuwing walang putok sa ulo. Inag-ina mo. Kasi kung nagkataong nandoon pa ako, hindi ka uuwi ng San Pablo nang wala kang putok sa ulo, tarantado. Pag nakarating ka dito sa harapan ng bahay ko, totodasin agad kita. Oh, yan, promise. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, paano babarilin kita sa ulo? Diyan, dumikit ka lang sa gate ko, dumikit ka lang. Babarilin na kita sa ulo. So, yun. Katulad ng pinangako ko, itong si Ogag na to, ididiretso ko to sa kahon. Diretso na to sa kahon. Oo. Magkita tayo sa hearing, ha? Magsama ka naman maraming bodyguard. Nako, maraming kikiliti sa'yo ron. Lugar ko yun. eto lang talaga ang strategy ni Norman Mangusin kung napipikon na ito kay Makagago. Pagmumurahin siya, sasabihan ng duwag at higit sa lahat, ang pagbanta nito sa kanyang buhay. Sa pangalawang pagkakataon, sinabi na naman ito na pupuntahan daw nito si Makagago sa San Pablo para ipasok daw niya ito sa Hoyo. Oo. Tuloy ka ba sa San Pablo? Tuloy na tuloy. Promise. Sabi ko sa inyo, si Ogag, ihahatid ko yan. Ako maghahatid dyan. Ilalagay ko sa Hoyo yan eh. Oo, si Ogag. Papasok ko sa Hoyo yan. Yan ang sigurado ko, 1,000,000%. Ako, pag ako nagsabi, mangyayari! Ipapasok ko yan sa Hoyo, 1,000,000%. 1,000,000% yan. Poposasan na siya. Pagpunta ko ron, pupusasan na siya. Kaya once again, kahit na alam ni Makagago na nagsisinungaling na naman ito at malabo itong magpakita sa kanya, hinamon pa rin ito na for the last time ay magkita daw sila sa San Pablo, Laguna. Dumating ako dito sa Sampaloc Lake ng mga 11:37, no? 11:37 na. So as you can see sa 40 million worth na watch ko, 11:37 na and wow, see, ang ganda talaga dito sa amin sa Sampaloc Lake. Ito po yung araw na nakatakda na ako daw ay tutunawin ni Mr. Norman Mangusin aka Boy Inidoro at Boy Ngaw-Ngaw. Sinungaling at deceiver. So ngayon, makikita natin na hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari, kalahati na ng araw. Ang sarap nga ng tulog ko, 9:00 na ako gumising. Sarap, sabi ko, I will prepare myself kasi syempre, baka mamaya mapabakbak tayo, di ba? O kaya naman, iniisip ko, last meal ko na ba tong umagahan ko? Kasi tutunawin daw ako ni Mangusin. Nako! Akala ko pa naman, totoo, pero ba't ganito? Patagal ng patagal ang oras, kada patak ng segundo, papatak din ng papatak ang pagkaduwag nitong si Mangusin. Napapaghalataan na po na walang darating na Mangusin. Tulad ng pagpunta ko sa inyo. At gaya na lamang din noong unang beses, wala pa ring Francis Leo Marcos na nagpakita sa tagpuan nilang dalawa. At ang mga pangako-pangako nito sa kanyang mga livestream ay tuluyan na lamang nitong kinain. Ano pa nagsasabi mo? Putok sa ulo, papaputokin mo ulo ko, first. Pangalawa, tutunawin mo ko sa San Pablo. Pangatlo, ipapakulong mo ko ngayong araw na ito. Man, nasaan na lahat ng pangako mo at nagsabi ka pa ng promise? Wala ka, boy.
You're nowhere to be found. Nag-live ka pa. Halata namang yung live mo, rekta to sa casino. Oh, halata. Halatang rekta ka doon, man. Halata. Diba? So, hindi ka talaga pupunta dito. I know this, for sure. Pero ngayong araw na to, kailangan pa rin nating ipagdikdikan sa mga tao kasi meron pa rin naniniwala dito Makita nyo at nakita nyo naman siguro, pangalawang beses na to mga kahombre ko. Una, ako mismong pumunta sa kanila. Pangalawa, ganito. Dito sa bayan ko, wala siya hanggang ngayon. And instead natuparin ang mga pangako nito at magpakita kay Makagago para malaman na talaga kung sino ang matapang, Francis Leo Marcos decided to take another route at nag-file ito ng complaint patungo kay Makagago. Ayon po sa mga kumakalat na balita, nakarating din itong information na ito sa akin from Isabela. Mukha po mga kahombre ko na nag-file talaga si Boy Inidoro against me ng isang complaint. Now, Boy Inidoro, you are in my world, the legal world. Una sa lahat, para sa'yo na mag-file sa Isabela means a lot. Napakasinungaling mong tao talaga. Sure ka ba na ang video ko ay napanood mo sa Isabela? Ikaw ba ay residents ng Isabela? Wala kang maloloko dito. All this time, nasa NCR ka. Halos tumira ka na nga sa mga casino hotels. Wala kang maloloko, boy. Mate-technical ka dito. Tapos, ang gagawin mo, sa Isabela ka magfa-file. Kaya kinabukasan agad dahil sa pag-file ni Norman Mangusin ng complaint sa kanya, inilabas na din ito na siya din pala ay gunoon na din ang ginawa and stated na, Now, I can confirm na ginawa ko rin yung ginawa niya. So, hanap-hanap na! Hanapan na kung saan ko ba yon ginawa. At nagtatapos ang unang parte ng ating video noong pumunta si Makagago sa main office ng NBI para pag-usapan nila ang mga ginagawa at pinagsasabi ni Norman Mangusin. Anong ina mo? Pa-NBA ka pang nalalaman, okay nam. Damay nyo pa yung NBI na nahimik. Hindi, malaki galit ko dyan. Oo. Sila boss, yung mga mo sila. gamit nila. Pero hindi na sila pwede magkamali sa akin. Magkamali sila sa akin. Bentras pinatawad ko na sila Di ba? Pero subukan uli nilang magkamali, mga buwakan ng ina nila. Huwag ako pagtatatakotin nyo. Bawat salitang lumalabas sa bunganga natin at lalong-lalo na sa mga kapwa ko influencers, dapat nyong pag-ingatan. Lalo na sa ngayon ng gobyerno, pag mumumurahin nyo, hindi mag-work yan. Alam nyo naman siguro na ang galamay ng batas, umaabot yan sa buong Pilipinas. So, hindi yan mag-work. Huwag nyo nang subukan guys kasi hindi magkakaayos. So, good luck sa'yo, Norman Gusgusin. Sinabihan na kita, Casper. Ang tigas ng ulo mo, lagot ka ngayon. Tumawag pala sa akin, agent, government agent. Nagpunta daw si Bakaogag sa NBI. Hindi daw siya pinasid.